Half of jeepney operators under Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas or LTOP have stopped plying their routes as soaring diesel prices continue to eat into their earnings. LTOP President Orlando Marquez said the remaining operators may also halt operations by Wednesday. This as they plan a national assembly to discuss a possible coordinated work stoppage with bus operators and truckers. If this comes to pass, this would mark the third major transport disruption in less than a month. As for Pasang Mazda, its President Obet Martin told our sister program Storycon, some of the routes are now operating at limited capacity. This is the result of drivers forced to alternate trips just to break even while continuing to serve passengers. Nasa 40% na lang po yung aming ibang grupo at nagpapalam mo sa akin. Kanya nga sabi ko nga dahil hindi lang din kumikita at hindi papasada lahat, magkakasabong-sabong pa, mawawalang pare-pareho. So ang ginagawa po namin ngayon, yung pong maigising ruta namin, ginawa na lang ho namin 15 ang bumibiyahe, mag-alternate lang para kumita lang po at matuguran din po yung pangailangan ng mga pasaheros natin. Meantime, Piston and other groups are planning more street actions in the coming weeks to pressure the government to address the worsening oil crisis. Earlier strikes on March 19 to 20 and again on March 26 to 27 drew participation from around 500,000 drivers nationwide. Transport leaders say much-needed relief remains unfulfilled, such as fare adjustments and subsidies, while long-standing issues like the oil deregulation law continue to drive costs higher. Pasang Mazda is seeing some reprieve from service contracting this month, as promised by the LTFRB. Tatapos lang po na aming pagkukulong kay Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. At magkakaroon po ng net service contracting itong buwan ito. Pero before the 20th, maaaring lumabas na po yan. So, hindi po ito yung libreng sakay. Maniningil din po kami sa ating mga mananakay kahit na kukunti yan dahil nga meron naman ng pang-ayunan bibigay ang pamahalaan para matuloy lang po yung pagsiservisyo. Now let's discuss this further with Orlando Marquez, President of the Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas or LTOP. Magandang gabi po sa inyo. Yes, Ma'am Delia, Ma'am Sis at Ma'am Bersosa. Good evening po at good evening sa inyong mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo. Malapit na daw pong ipatupad ng gobyerno yung libreng sakay na para po maibsan nga ang nararanasan ng ating mga tsuper ngayon. Ano po ang pananaw nyo ukol dito? Alam niyo po, Ma'am Sis Trilon, kung yan po ang gagawin ng ating gobyerno, na dapat ang kanilang kunin ay yung mga public transport na naghihingalo po. Dahil nga po yung ating fuel, dahil sa batas na sinasandalan, sa buong mundo po tayo na ho ang pinakamataas ng fuel sa buong mundo. Na ang masakit kasi, Ma'am, na sinabi na napakinggan natin lahat, na ang sabi po yung kanilang bago na ipinoklama yung crisis po, sabi ni Secretary Garin, ay mayroon tayong sapat na fuel na pundo sa buong Pilipinas hanggang katapusan ng Abril. Bakit ko itinaas nila ng itinaas? Ibinili naman po nila yan ng mababang presyo. Kaya ang sabi namin po, para naman yata tayong hinold up na nakadilat ng mata dahil nga sa sinasandalan lang nila na deregulation law at masakit pong tanggapin yung mga pamasahin ng mga barko at eroplano, deregulation law at maliwanag yung batas na tayo po ay mayroong batas na oil deregulation law. Bakit kasama ko yung barko na mapamasahe at saka mga eroplano? Bakit kami po na napakarami ho ang aming siniservisyoan araw-araw? Kami po talaga ang transportasyon ng land transport ang nakakaawa po dahil nga taxpayer naman po kami. Bibigyan kayo ng ayuda, mabigyan yung iba, kagaya ng isang membro ko. Sinabi niya kanina, 168 yung kanyang isinadmit na membro niya na driver. Ang nakukuha lang po ng ayuda na driver ay 32 lang. Kaya grabe ho na pag-i-screen
mamamatay na lang po kami kagaya po yung piso na itinaas nila na si Secretary Banoy sa kanila Chairman Vigor. Nung dumating si Presidente na galing Amerika, binawi ho. Pero yung piso na pambili na lang namin ng 1 kilong bigas, pambili ng bagoong at kamatis at talbos ng kamuti, binawi pa po. Kaya nakakalungkot po, napakasakit po para sa amin. Pero Ka-Orly, itong net service contracting, sinabi po ni Ka-Obet kanina sa isa naming programa na napag-usapan na yan kasama ang LTFRB. Ano pa po ba ang ibinigay nilang detalye? Kailan po ba yan magsisimula? At paano po masisiguro na lahat ng mga tsuper, lahat ng mga ruta ay kasama dito sa net service contracting? Alam niyo po, ma'am, talagang nakakalungkot po yung ayuda na ganyan parang kami nakikilimos lang po, no? Kaya kami po ay nagkakaisa na sa darating na Miyerkules ay mag-usap-usap po kami dahil bakit ganito ang ating land public transport na ganito yung umiiral sa amin. Kaya mayroon naman pong nagawa na po na yung tinatawag na fair adjustment formula. May IMSI na po ng LTFRB na nagawa nung nakarang administrasyon. Bakit hindi nila kayang i-implement? At yan po ay ginastusan na galing sa buwis ng transportasyon. Bakit ayaw nila po i-implement? Kaya kami po nakikiusap kay Secretary Banoy Lopez at kay Chairman Vigor dahil hindi naman po kailan na sila po ay mga matatagal na namin mga kakilala, kaibigan. So sana ho ay yung pagbawi kasi ng Pangulo, hindi man lang kami tinawag na nagkaroon ng konsultasyon at lalong-lalo na sa sekretary ng DOE, simula umupo, madam, ay hindi pa po kami hinaharap kahit minsan man lang sana. Kung buhay pa ba kami o mamamatay na po kami. Oo nga po, kami ay nakikisimpatya sa inyo talaga po. Pero kayo po, ito pong tanong namin, kayo po sasali ba sa piston na Tigil Pasada na nakasalang bukas? Kasi po ay... Hindi po. Hindi po Hindi kayo po kami sasali po, Ma'am Sis Trilon, Ma'am Bersosa. Dahil po kami, ay yung po talaga, kami po ay nakiusap na kay Madam Elvera Medina bilang siya ho yung chairman ng Commuters Federation of the Philippines, na kami po, dahil ngayon po, binawi yung piso, pero yung aming mga pasahero ngayon, almost 70% na pag nagbayad po ng 15 pesos, hindi na po nila kinukuha yung sukli, nagbabayad ng 20 pesos. Hindi na po nila kinukuha ng sukli dahil nakikiusap sila na wag lang kaming tumigil. Paano naman kami hindi titigil? Kaya hindi mas malaki na po yung Opo. aming binabayaran na fuel kaysa dun sa kinikita namin. Sige po. Kaya ito ho ay hindi na namin idideklara yung tinatawag na tigil pasada. Tumigil na po, nagkariton na lang po ng gulay at saka nagkalpintero, nagmason na lang po. Dahil nga po, wala na pong mayuwi na pampakain. Dahil nakakalungkot, ma'am, na umaga, lugaw. Paghapon, lugaw. Tanghalian, lugaw. So nakakawa na ho ang ating mamamayan Pilipino sa transportasyon. Ganun na po ang buhay natin. So ano pong aasahan natin dun sa National Assembly ninyo sa Miyerkules? Ano po ang gagawin doon? Hindi ko pa po masasagot po, ma'am, dahil kailangan po yung majority decision, yun po yung mananaig doon sa aming pag-uusap, kasama po ang mga Truckers Federation, at kasama ang buses, kasama po yung UB Express, kasama po ang jeepney, kasama po ang TNBS, at saka yung mga motorcycle taxi at saka tricycle po. Kasama namin lahat po na magmi-meeting, kaya ayaw kong pangunahan kung ano yung magiging decision namin sige po. sa darating na Miyerkules. Ngayon, ano po ba ang nangyari sa inyong pakikipagdialogo sa LTFRB? Hindi ho ba nila ipinaabot kay Pangulo na talagang yung piso naman po noon nyo pa nga hinihingi yun, hindi pa nga ito kasama nung price increase nitong nakaraang buwan? Matagal na po yan, ma'am. Yung piso na yan. Napakatagal na po. 3 taon na po yan. Opo. Anong sabi naman ni, ano pong paliwanag ni LTFRB Chairman Vigor nga po? Ay, yan po ay talagang sabi ni Chairman, actually ho, kahihiwalay lang namin ni Chairman Vigor ngayong gabi. Wala pong Ang magandang sabi niya balita. Hindi niya ho kontrolado yung mga oil company dahil nga sa batas,
na ipinasa sa Kongreso na deregulation law dahil nga diyan po ang sinasandalan ng mga oil company. Kaya Hindi po, yung fair nakakalungkot hike po. Yung fair hike po. Yung per hike po ay nirekomenda na po nila, kaya nga lang, binawi nga ho ng Pangulo. Na sinabi ko nga kanina, pambili na lang namin na sana 1 kilong bigas at saka 1 buting bagoong, saka 1 kilong kamatis para umaga hanggang gabi. Meron kaming bagoong at saka kamatis at talbos ng kamote at saka 1 kilong bigas. Ilugaw na lang po namin. Binawi pa po. Kaya yan ho yung ikinalulungkot namin. Bakit kami nagsasuffer na ganito na public servant simula pa po nung hindi pa tayo napapanganak ang mga jeepney, mga lahat na nung sakyan na ngayon po ay nagsiservisyo. Kaya kami po ay nananawagan, sana ho ang ating Pangulo. Dahil sabi niya, hiningi niya yung special power sa Kongreso at Senado. Hanggang ngayon ilang araw na nahawak niya po. Hanggang ngayon po wala pa para ibigay yung excise tax para lahat ng taong bayan makinabang. Anuin mo pa yung pagkain na naluto na kung hindi mo naman ihain, di ba? Di mapapanis lang, ipapakain mo, di mamamatay na po kami. Kaya ang sabi ko po, ma'am, anuin mo pa ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Di ba po? Nako, and Ka-Orly, bukas magtataas na naman ang presyo ng diesel, baka umabot na to sa Yan 170 pesos. Pahuli na lamang Opo. siguro, kung itong mga panawagan ninyo ay hindi pa rin pakinggan ng ating gobyerno, ano po ba yung nakikita nyong worst case scenario? Posible ba na magtigil operasyon talaga lahat ng mga operators, drivers, pati mga Hindi. truckers? Hindi na po kami, ma'am, magdideklara ng tigil pasada, transport holiday, dahil titigil na po dahil ang aming pinaghahanap buhay ngayon ay gasoline company na lang ho sa presyo nila napakataas. Talagang mamamatay na po kami. Kaya humanap na lang kami ng hanap buhay na magkalpintero, magmason, magtulak ng kariton para magtinda ng gulay at isda. Siguro mas makakain pa po kami. Tama ang ibig nyo sabihin, hindi na po makatarungan na kayo pa'y mag-drive ng lugi. Opo. Oo nga. Kasi ho, ayon sa napakahirap pong tanggapin na wala na pong kasunod ng ating Dr. Jose Rizal. Di ba ho? Sa buhay natin ngayon. Gusto man namin gawin, paano yung bituka ng anak ng aming mga tsuper? Pamilya namin, mga apo namin. Pagpapasukan ng eskwela, ano nga asahan namin po, Ma'am Sis, di ba? Opo. Sige po, maraming salamat sa inyong panahon at good luck po. Siguro ang kailangan ay mag-unify kayong lahat ng mga transport workers para magkaisa sa isang posisyon. Marami pong salamat. Kaya nga po kami magmi-meeting po dahil nga kami Opo. ay talaga ang gusto namin po masolusyonan ang problema Opo. para po mag-win-win solution tayo para Opo. hindi ho tayo maparalisa. Dahil alam namin po masakit po na yung aming kabuhayan na pasahero na para maperwisyo sa hindi kami papasada, yung pong ibinabayad na ilang balik kami po ay kulang pa po na pangkarga namin ng krudo. Oo nga po. Paano naman kami papasada? Kaya Opo. napakahirap sagutin po, ma'am, yan dahil nga kamag-anak namin, kapitbahay namin, mga inaanak namin, yung mga sumasakay na maperwisyo, pamilya namin. So, napakasakit gawin po. Ano nga gagawin namin? Mamamatay na po kami. Gusto ba namin na masiraan kami, kagaya ng pyesa? Pag tumaas ng gasolina, krudo, isinasabay nitong mga nagtitinda ng mga pyesa na ito. Hindi naman po kinukontrol po ng DTI, pinababayaan lang nila. Hindi ko alam ho kung anong problema, ano ho, parang ang amin sinasabi po, ang lahat ng problema ng Pilipinas, magkano ang katapat niyan? Sige po. Siguro ay mapapansin na kayo ng pamahalaan. Maraming salamat sa inyong panahon, Ka-Orly Marquez ng LTOP.